Opisyal nang itinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pagsisimula ng paglilitis para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na November 30. Right, as regards, first of all, to the decisions we've come to, the start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess or thereabouts. Ito ang petsang ipinanukala ng prosekusyon. Bagaman ang depensa ay ayaw muna sanang simulan ang paglilitis sa kaso ngayong taon. That the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3. We had further consultation with our clients. They are amenable to start this trial. 30th of November seems to them at the moment still a reasonable period of time. January 2027? No. For them it's too long. Sa desisyon ng hukuman, ang mga pagdinig ay gagawin araw-araw hanggang 5 araw sa loob ng 1 linggo bago ang nakatakdang judicial recess sa long holiday sa Disyembre. Bago ang formal na pagbubukas ng trial, may mga mahahalagang deadline na dapat sundin. August 31 ang huling araw para sa prosekusyon upang isumite ang pinal na listahan ng mga saksi, ebidensya at trial brief. Habang September 28 ang petsa ng pagsusumite para sa trial brief ng mga legal na kinatawan ng mga biktima. Samantala, October 30 naman ang deadline para sa depensa na magbigay ng kanilang indikasyon ng mga isyu at depensang gagamitin. Binigyang diin din ng hukuman ang kahalagahan ng fitness to stand trial o ang kakayahan ng akusado na sumalang sa paglilitis. Inatasan ang mga partido na magsumite ng magkasanib na liham para sa mga eksperto sa darating na June 3 upang masuri ang kalusugan ng dating Pangulo. The chamber would obviously like to sit subject to witness problems 5 days a week. But we note the recommendations that were made for the confirmation hearing. And so it may well be that we'll have to adjust it if we have to have a day for the accused not to be in court each week. Bilang bahagi ng paghahanda, magkakaroon pa ng 2 status conference sa June 23 at July 14. Tiniyak din ng ICC na magkakaroon ng interpretasyon sa mga opening statement sa katapusan ng Nobyembre upang matiyak na maunawaan ito ng mga mamamayan sa Pilipinas. Bukod dito, pinahintulutan din ang paggamit ng mga household forms para sa mga biktima upang mas mapadali ang kanilang partisipasyon sa proseso. Dante Amento, humahata.